Hi everyone! Welcome again to my channel, and today's video guys ay andito ako ngayon sa loob ng mini greenhouse. So, i-update ko kayo kung ano na yung hitsura dito sa ginawa kong garden sa loob ng mini greenhouse. So, ito nga pala ay inulit ko last year ng mga bandang December. So, ganito yung hitsura nila dati. Ayan. So talagang ano pa sila, napakaliit pa nila dati. At ngayon isa-isahin natin para makita natin yung kanilang improvement. So umpisahan natin dito. So meron ako ditong mga nilagay na mga maliit na mga succulents. Kapag nagripat ako yung ibang mga maliit na succulents, dito ko tinatanim. At meron ako ditong PVN. Ayan, mahaba na yung stem ni PVN. At naglagay din ako dito ng suyon. So ito nga pala ay hinedcut ko dati. Ayan yung pinagputulan ko. Ayan. Para mas lalong mabilis lumaki yung baby, ayan dito ko tinanim. Katabi ni PVN. So ito hindi ko alam ang name niya. Pero maganda yung kulay nito. Pumupula siya na parang nagiging pink. Ayun. Kapag na-stress na siya. And then, ito namang Fred Ives ko, last year ay nakalbo siya. Nagkaroon siya ng mga stem rot. So, ngayong taon, ganun pa rin. May mga na-stem rot pa rin, katulad neto. Ayan. So, hindi ko na tinanggal yung mga nabulok na parte. Tinabunan ko na lang ng lupa dahil nga nagkaroon na siya ng bagong ugat. At ito naman siya. Ayan, kumakapal na siya ngayon. Napakaganda ng dahon niya kahit napakainit dito sa loob ng mini greenhouse. At yung mga bulaklak niya, ayun, ginupit ko na. Para mas lalong yung maganda siya tingnan. Hindi sobrang crowded. Ito naman, meron ako netong tanim dati sa pot. Kaya lang napabayaan ko na ginawa kong rain or shine. So ayun, nasira. At ito naman si Mira, ayan, matagal na si Mira dito. Nung nag-umpisa pa akong mag-garden dito sa loob ng mini greenhouse, ito tinanim ko na talaga siya. So ayan, napakalaki na niya. Ayan, bukang-buka siya dito at ang dami rin niyang baby. Napakaganda ng kulay niya, nagpipink siya. Ayan, di ba? Maganda yung kulay niya. Tapos yung ko naman, Tito Buns ko, ngayon ko lang siya napansin na nagka-stem rot na pala siya. Nanglagas na pala yung dahon niya. So, ayan o. So, binalik ko na lang yung nasira na rosette. Pero yung mga dahon na nanlagas, kahit pabayaan mo lang siya dito, ayan, nagkakaroon siya ng mga baby, mga bagong suloy sa dahon. So, ayan. At yung last year naman, ito siya, lumaki na, natabunan na siya ni Mira. Tapos ito naman si Hakuho, dati nga pala napakaliit nito. Tapos nagkaroon siya ng ng mga mushy leaves. So ayan, dito ko siya tinanim para mas lalo siyang lumaki. So ayan, malaki na siya. And then ito, hindi ko alam kung anong pangalan nito. Maganda din yung kulay nito. Nagpo-purple siya kapag na-stress sa winter. And then, yung mga, Hatsuki. Ang tawag nga pala sa kanya dito sa Japan. Hatsuki yung name niya. At sa naman, ang tawag ng iba ay si Douglas Hunt. So, Douglas Hunt yung tawag ko sa kanya. Kasi yun yung madalas na-remember ko sa kanya na name. So, ito nga pala siya ay napakakapal na. Ayan, kung nakita ninyo, sobrang kapal na guys. At mas gusto ko yung dahon niya ngayon kasi hindi sobrang laki. Last year kasi sobrang laki ng dahon niya. Napakahaba ng dahon niya. So, ngayon, ayan, nagkukumpak na yung dahon niya. At ayan, napakakapal na. Nagpipink nga pala to siya. Ayan, maganda yung kulay niya, nagpipink. Tapos, ito naman si Davy na ang daming babies. Ayan. So, yung mga ibang babies dyan, i-cuttings ko para magkaroon naman siya ng, airflow sa ilalim ng stem. Ayan, magka-cuttings ako ng mga babies para gawing propagation. Kasi, ito si Davy, gusto ko rin to siya. Lalo na kapag, compact siya. Compact yung dahon, maliit yung dahon. Maganda siya, cute yung hitsura niya. Tapos, ito naman, si Nixana. Ito nga pala yung unang binili ko na Nixana. Ito siya yung pinaka-main. At kinatings ko ng kinatings. Yan, kaya dumami yung Nixana ko. Tapos, ito naman siya si Pulidones. Ayan, 'di ba? Iba yung hitsura ng Pulidones dito. Malaki na siya.
And then, ito naman siya si Rose Gilva. Ang kulay nga pala nito kapag na-stress siya, nagiging, pink. Ayun. Maganda yung kulay nito. Ayan, ang kapal na, Kaya lang, ang rosette nito, siya, para siyang si red velvet, ang rosette niya. Lumiliit yung rosette niya. Tapos yung bagong dahon niya, kapag growing season na, lumalaki na naman. Tapos yung maliit na rosette, or yung dahon, ganun lang siya, hindi na siya lumalaki. So, para talaga siyang si red velvet, kapag, lumalaki, lumiliit. Tapos, ito naman siya si Blue Haze, ayan. So, ito nga pala ay late ko nang tinanim. Tinanim ko lang siya dito nung mga bandang, May. Ayan. Kasi humahaba na yung stem nila, kaya nilagay ko dito. Ito naman si Lavender Fable. Ayan. Tapos, meron ako ditong natabunan na Sabrim. Marami din yung baby ni Sabrim. Ayan. Natabunan na siya. Tapos yung ko naman dito, Cupid ko, ayan, kumakapal na rin siya. So, ito yung gusto kong dahon ni Cupid, yung pahaba. Dati kasi yung Cupid ko, siguro dahil nga napaka-healthy ng lupa, yung dahon niya, lumalapad siya, para siyang si Davy, lumalapad yung dahon niya. So, ngayon, dahil nga, yung nilagyan ko lang to ng fertilizer nung bagong tanim lang. So, ngayon wala na talaga silang fertilizer. Kahit magdilig ako dito, tubig lang talaga. Hindi ko na hinahaluan ng fertilizer yung dinidilig ko sa kanila. Ayan. Tapos, ito naman si Pink Frill. So, maganda yung dahon ni Pink Frill. Ayan, Kapag hindi masyadong malaki si Pink Frill, gustong-gusto ko yung dahon niya. Ayan. Nagpipinky-pinky yung gilid ng dahon niya. At mayroon din siyang, mapansin mo talaga yung dahon na may pagka-frill sa dulo. Ayan. So, pwede siyang mapagkamalang si Neon Breaker kasi magkamukha sila ni Neon Breaker. Kaya lang si Neon Breaker, mas halata talaga yung pagka-frill or pagkakulot ng dulo ng dahon niya. Tapos, ito naman yung mga ko dito. Mga bronze ko dito. So, dito nga pala ako kumuha ng mga pinropagate na dahon ng bronze yung nilagay ko sa bilog. Ayan. So, ngayong taon, medyo maganda yung bronze ko ngayon. Hindi naglagasan yung mga dahon niya. Hindi siya nakalbo. Ayan. Maganda yung kulay ni bronze. Tapos, meron ako ditong Peach Boy. Ayan. Si Peach Boy puting-puti dito. Tapos, ito naman siya si Pink Berry. Yan. So, last year nga pala, hindi siya nag-pink. Mayroong konting pink, pero hindi talaga as in pink na pink. So, gusto ko sanang mag-pink siya sa darating na winter season. Yan. So, kumapal na siya. Medyo kalbo kasi to siya nung tinanim ko siya dito. Yan. Kumakapal na siya. So, yung dahon niya is para siyang si si burro's tail. Yan. Kaya lang yung niya, dahon niya sa dulo is patulis. Yan. Tapos hindi siya masyadong mabilis humaba. Hindi katulad kay burro's tail na mabilis humaba yung stem. Tapos ito naman siya si Dix Pink. Ayan. So napakaliit ng mga frill niya sa dulo. Yan. Nagpipink na rin si Dix Pink. Malaki na rin siya. Tapos yung isang Dix Pink ko rin, ayan, malaki na rin. Nilagyan ko ng ito. Kasi nga, sa sobrang bigat na, matumba siya. Sa sobrang bigat, malaki na rin kasi siya. At mahaba na rin yung stem. Kaya nilagyan ko ng tukod para hindi siya matumba. Ayan yung Dix Pink ko. Tapos, ito naman, napakagandang Moonstone. Chubby-chubby. Ayan, di ba napaka-chubby ni Moonstone dito? Malaki na rin si Moonstone. Ayan. So, maganda siya kung ilagay siya sa pot. Kitang-kita yung pagka-chubby at pagkabilog niya. Yan, green na green si Moonstone dito. So, ayun. Abangan natin kung ano yung magiging hitsura niya pagdating ng winter time. Tapos, naglagay din ako dito ng Red King Ebony. Maliit pa rin siya. Yung nasa pot ko na kasabayan niya, kasing laki pa rin sila. Wala pa rin masyadong improvement sa paglaki niya. Yan. Tapos, marami akong mga siningit dito na mga maliliit na mga succulents. Ayan.
yung mga dahon, yung dahon sa flower stalk, ayan, nagkaroon na ng mga bagong baby. Ayan. Tapos ito naman siya si Takasago no Uki na. Ayan nagkaroon ng mga itim-itim yung dahon niya. Kasi nga nung nakaraan ay pinaulanan ko dito sa gilid. So mula nung pinaulanan ko nagkaroon siya ng mga itim-itim sa dahon. Siguro dahil nga kapag mataas yung humid sa lugar, ayan, nagkakaroon sila ng mga ganito sa dahon. Kapag humid yung place nila, so kailangan talaga mayroong electric fan or yung hangin man lang pumasok sa loob ng mini greenhouse. Tapos yung ruby necklace ko, ayan, dahil hindi ko na talaga pinaulanan ulit, nangungulubot na yung iba, naglawsi na yung mga dahon. Tapos meron ako ditong si Marcos, ayan. Tapos ito naman si RG. Yan, medyo malaki na yung mga dati ay hindi pa kita. Tapos ito naman si Rejoice, malaki na rin si Rejoice. Meron ako ditong nilagay na Momoka na variegated. Hindi na siya makita, hindi ko na mahanap kung saan na siya. Siguro natabunan na netong si party dress. Malaki na rin si party dress at ang dami niyang babies. So dati is 3 heads nga lang to siya. Tapos nagkaroon siya ng additional 2 heads. Yan. So maganda yung sa gilid ng dahon, ayan pink na pink. Pinky-pinky yung gilid ng dahon niya. Tapos yung mga dahon niya sa flower stalk, tinanggal ko na rin para gawing leaf propagation. Ayan, napakalaki na niya. Tapos itong raindrops ko. So nagpropagate nga pala ako ng dahon niya. Yung galing sa flower stalk. Talagang hindi siya nag-success. Hindi nagkaroon ng suloy yung mga dahon na pinropagate ko. So siguro i-cuttings ko to ulit. Tapos ito naman yung burros tail ko. Tingnan ninyo. Nangulubot na yung dahon niya. At ito naman ay to siya, Nixana to siya, galing sa plastic pot. Nilagay ko dito. Nakalimutan kong itusok. Ayan, si Nixana. Tapos, ito naman siya si Apus. Napakaganda ng niya, ba yun? Yung dahon niya napakadami at sobrang sikip ng dahon. 3 heads nga pala siya. So, ang ganda ng dahon niya. Ayan. Nagpipink din yung dahon niya. Nagsimula na siyang magpink ngayon kahit napakainit pa din ng panahon. Tapos, ito naman dito sa kabila, palaki naman siya ng palaki. Ito napakalaki naipit na siya sa gilid. Tapos ito yung hindi naipit, ito yung mas malaki sa lahat. Ayan, tingnan niyo yung kamay ko. Ayan, napakalaki ni Apus. So sa ngayon, ito yung pinakamalaking apus ko. Tapos ito naman siya si Graftoberia Moon Glow. Ayan, puting-puti yung niya dito, dahon niya dito ngayon. So maganda nga pala yung kulay nito kapag taglamig na, nagiging pink siya. So ayan, yung mga ibang dahon na nilagay ko dito dati ay malaki na rin. Tapos meron ako ditong para siyang si Ghosty, pero mas maliit yung dahon niya. So ito nga pala siya dati ay yung Tito Buns variegated. So nagtanggal ako ng dahon ng Tito Buns variegated. Tapos yung na-produce niyang baby ay ito. Yan. Walang variegation sa dahon. Para siyang si Ghosty, nagpipink yung dulo ng dahon niya. Kaya lang mas maliit lang yung dahon niya i-compare doon kay Ghosty. Tapos ito naman siya si Ellen. Ayan. So maganda na rin siyang i-cuttings ulit para magkaroon siya ng mga bagong suloy sa stem para mas lalo siyang kumapal. At meron naman ako dito ito si anong pangalan nito? Haru Moy or Sedum Alice Evans. So ito ika-cuttings ko to kasi wala pa akong propagation nito. Gusto ko kasi itong dumami. Maganda yung kulay nito. Nagiging dilaw siya. Ayan. Tapos yung kinalbo ko na
prolifica ay kumapal na rin siya ulit. So kinalbo ko nga pala to nung springtime. Yung iba nilagay ko dun sa mga arrangement, yung iba naman ay nilagay ko dun sa pot. Yan. At mayroon naman ako ditong blue elf. Ayan, nag-iisang blue elf na nilagay ko dito sa loob ng mini greenhouse. Ayan. So, napakaganda ng dahon niya dito. Flawless. Tapos, meron ako ditong robra. Malaki na rin si robra. Oh. Maganda pa rin yung kulay niya. Tapos, meron siyang isang baby. Malaki na rin. Tapos, meron ako ditong si Ririna. Yan. So, marami siyang mga dahon sa flower stalk. So, itong mga dahon sa flower stalk ay ginagawa kong leaf propagation. Yan. Tapos, meron ako ditong si Snow Bunny. Ayan, napakaputi ni Snow Bunny dahil napakakapal ng kanyang farina. Malaki na rin siya. Maganda yung kulay niya. Puting-puti siya. Tapos, meron ako ditong isa pa. Merong mga babies. Ayan, may mga babies na siya. Tapos, ano na naman, ayan, napaka-chubby talaga ni, Moonstone. Napakalaki din. Ayan, si Moonstone. And then, yung mga ko dito, si Koigokoro, ayan, nagpipink yung dulo ng dahon niya. Pero ito yung, mas makapal na Koigokoro ko. Ayan, kumakapal na siya. Tapos, ayan, may, may damo-damo na. Tapos, ito, ayan, nagkaroon na naman ulit ako ng, sino ba to siya? Ito si, pumupula to siya guys, kapag, taglamig na. Ayan. So, to siya dati, napakaliit. Talagang, hinayaan ko na siya. So, ayun, nung tinanim ko dito, pakapal na siya ng pakapal. Tapos, yung kinalbo ko naman na, Marcos, eto na yung hitsura guys. So, pinakita ko naman sa inyo to dati, nung kinalbo ko, nag-cuttings ako dito dahil nilagay ko yung iba sa mga arrangement. Ayun, kumapal na siya ngayon. Ang dami niya mga bagong suloy. Tapos, meron ako ditong nilagay na, lovely rose. Ayan. Tapos, yung ko, mga jelly beans ko, ayan, makapal pa din. Ayan. So, ngayong taon, maganda yung jelly beans ko. Hindi sila naglagasan dito sa loob ng mini greenhouse. So, stay strong pa rin sila. Kahit napakainit ng panahon. Napakainit dito sa loob ng mini greenhouse. So, ayan yung hitsura nila guys. Kitang-kita na talaga sila sa camera na dati ay napakaliit pa lang nila. So, ayan yung latest nila dito na hitsura sa ginawa kong garden sa loob ng mini greenhouse. So, nagsikipan na rin sila. So, maganda na rin i-trim at i-cuttings yung iba para hindi masyadong masikip. So, ayan yung hitsura nila sa, ibabaw. Ayan. So, ang napakakapal talaga si Douglas Hunt. Ayan. Tapos, yung mga frill ko, lumalaki na rin. Tapos, ngayon ko lang napansin na nakalbo na pala tong Ellen ko dito na nakasabit. Ayan. So, okay lang yan guys kasi magkakaroon ulit yan ng mga bagong suloy sa stem. Tapos yung mga hanging plants ko, eto na lang yung nilagay ko dito kasi yung yung dalawa nilipat ko dito sa opposite side. Eto, nandito sila. Ayan. So, medyo matagal ko na rin silang hindi diniligan. Pero, so far, okay pa rin yung mga dahon nila. So, yun lang guys ang latest update natin for today's video. Thank you so much for watching and please don't forget to subscribe and like to my channel. Sa hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe my channel at i-click nyo na rin ang bell button para ma-update kayo pag nag-upload ako ng bagong video. Thank you so much for watching and see you on my next video. Bye-bye!